General Nicolas Torre III nilinaw na hindi siya nagsumite o pumirma ng optional retirement. Ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihain na sa Kamara. Business tycoon na si Charlie Atong Ang maaaring nasa Cambodia o Thailand umano. Batay sa ilang impormasyon ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon nga kay Undersecretary Nicolas Torre III, dahil presidential appointee siya ay mananatili siyang nakaantabay at nakahanda siyang sumunod sa kung ano man ang iuutos ng Pangulo sa kanya. Pero nais munang makipag-usap ng ngayon Metropolitan Manila Development Authority General Manager sa kanyang mga boss para linawin ang usapin sa kanyang optional retirement. Base sa mga naunang pahayag ng National Police Commission o NAPOLCOM, noon pang December 26, 2025 ay epektibo na ang optional retirement ng dating Philippine National Police Chief. Bagay na pinabulaanan naman ni Torre dahil wala pa anya siyang isinusumite at pinipirmahan. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application eh. So let's leave it at that muna. Kasi mag-uusap muna kami ng aking mga boss. Titignan ko muna kung anong nangyari. Nagpapahiwatig na umanong sumuko si dating Ako Bicol Party List Representative Zal Dico. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sinasabing may surrender feelers na ang dating mambabatas na idinaan sa kanyang mga kakilalang pari. Gayunman, nilinaw ng kalihim na hindi pa beripikado ang impormasyong ito. Sa kabila nito, iginiit ng kalihim na sineseryoso ng pamahalaan ang anumang pahiwatig ng pakikipagdialogo ng dating mambabatas. Huling na monitor si Ko sa Portugal kung saan mayroon na umano itong Portuguese passport. Not exactly, parang nagpapakonect na gusto ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi. Kasabay ng unang paglalahad sa Minority Report, ipinaliwanag na ni Senador Rodante Marcoleta kasama ang senadora ang layo ng natural dokumento. So, ang mga tao nagtataka, ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng Minority Report. Tinawag po naming Minority Report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Sang-ayon naman si Senador Risa Ontiveros sa prosesong ito na dapat mauna ang committee report bago ang minority report. Ito ang inihayag ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso sa kabila ng pagbibitiw ng dalawang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure na sina Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo. Dagdag pa ng CICC Executive Director na hanggat nasa hangar sa Singapore at Malaysia ang mga air asset ni dating Ako Bicol Party List Representative Zal Dico ay patuloy na gumagastos ang pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng Tito Conchil. I don't think we're stopping anytime soon kasi again, with the order of battle and yung inventory system na yan, so makikita natin tuloy-tuloy pag-recover natin ang assets. Malapit nang matapos ng legal team ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang panibago nilang referral sa Office of the Ombudsman. Ito ang inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon nang matanong tungkol sa update sa inihahanda nilang referral kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong kontrabaha sa Cebu. Naunang binanggit ni Secretary Dizon nitong huling buwan ng 2025 na target nilang maisumite ito ngayong Enero ng 2026 kung saan katulong at kasama nila ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa referral na ito. Sa ULA, natukoy na nga ng Philippine National Police Highway Patrol Group kung sino ang may-ari ng plaka na nakakabit sa isang Ferrari na natagpuan ng mga otoridad sa kondo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zal Dico sa Pasig. Ang raid noong January 9. Ayon kay HPG Director, Police Brigadier General Hansel Maratan, ang plaka ay pagmamay-ari mismo ng asawa ni Ko.
Aniya, Ferrari din ang original na may-ari ng plaka, subalit hindi ito ang light blue Ferrari na nakuha sa parking lot ng kondo ni Go. Base sa verifikasyon sa Land Transportation Office, sinabi ni Marantan, hindi pa nakarehistro ang Ferrari sa kahit na kanino. Kaya iniimbestigahan nila kung paano ito napasa kamay ng dating mambabatas. Kaugnay nitong kinumpirma din ng general na maglalagay sila ng tao sa Land Transportation Office para sa mas mabilis na verifikasyon sa mga sasakyan sa target ng kanilang mga operasyon. Maging ang LTO aniya ay hinihikayat din nila na maglagay naman ng tao sa HPG para sa mas mabilis na koordinasyon. Ella, ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tison, malapit nang matapos o sa susunod na buwan ay inaasahang tapos na yung pagkukumpuni sa drainage system sa kahabaan ng Araneta Avenue, kung saan ngayong araw ay personal itong ininspeksyon ng kalihim yung ginagawang drainage improvement project sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Isa ang nasabing lugar sa pinakabahaing lugar sa Metro Manila na umaabot ng 10 tao ang baha. Kaya ayon sa kalihim, patapos na ito at agad niyang susundan nila itong susundan ng karagdagang drainage improvement naman sa bandang E. Rodriguez, palabas naman ng San Juan River. Pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pandarambong sa pondo ng bayan sa pamamagitan ito ng umano'y presidential at congressional allocations para sa pet projects sa national budget. Pag-abuso sa unprogrammed appropriations para pondohan ng mga maanumalyang proyektong infrastruktura at iba pa. Yan ang batayan ng impeachment complaint na nakatakdang ihain ng Grupong Bayan ngayong araw ng Huwebes, January 22, laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan na itong i-endorso ng Makabayan Bloc lawmakers. Pag nagkataon, ito na ang ikalawang reklamong impeachment laban sa presidente. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III ang unang impeachment complaint. Ayon kay House Secretary General Attorney Sheloy Garafil, hudyat na nagsimula na ang proseso ng impeachment batay sa panuntunan ng Kamara. Actually, Ella, tinanggihan na nga ng Executive Director sa tanggapan ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil na tanggapin yung ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kahit naninindigan si Attorney Nery Colmenares, Bayan Muna Party List Chairman at kabilang sa mga progressive at civil society groups na complainant sa impeachment complaint na batay sa panuntunan ng Kamara ay kailangan itong i-receive ng Office of the Secretary General. Kinukonsidera pa rin naman ng grupo na filed na yung kanilang reklamong impeachment. Kasalukuyang wala sa Pilipinas at nasa Taipei si Attorney Garafil para tumanggap ng pagkilala mula sa pamahalaan ng Republic of China, Taiwan. Ang Makabayan Bloc lawmakers naman yung nag-endorso ng reklamo. Ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may mga report umano na nasa Cambodia o Thailand ngayon ang negosyante na si Charlie Atong Ang. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Remulla na may mga raw information na nasa Cambodia si Atong Ang kung saan nagsiset up rin ang negosyante ng online sabong doon. Sa kabila nito, sinabi pa rin ni Remulla na kumpiyansa siyang nasa Pilipinas pa rin si Atong Ang. Sakali mang nasa Cambodia nga ang negosyante, ayon sa opisyal, maaaring i-request ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia government ang pag-aresto sa itinuturing na #1 most wanted sa Pilipinas. Naaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration and Fugitive Search Unit ang isang 21 anyos na Russian vlogger na nag-viral sa social media dahil sa umano'y pananakot na magpapakalat ng sakit na HIV habang siya ay nasa Pilipinas. Kinilala ang nasabing Russian vlogger na si Nikita Shekov na pumasok sa bansa bilang isang turista noong January 15. Ilang araw matapos siyang dumating sa Pilipinas, nag-upload ang dayuhan ng mga video kung saan siya ay nasa Bonifacio Global City sa Taguig at sinabing intensyon niyang magpakalat ng HIV.